Isang linggo na simula nang umalis si Drew at sa bawat araw na wala siya sa tabi ko, mas lalo ko siyang namimiss. Kahit lagi siyang tumatawag, iba pa rin pag nasa tabi ko siya. At ngayon nakikita ko siya sa screen ng phone ko, gusto kong pumasok sa loob ng phone kung pwede lang. "How's your day?" Tanong niya sa akin. "Okay naman, how about you?" Tanong ko sa kanya. "It was a tiring day, mi vida." "Sige na, magpahinga ka na po. Inaantok na rin ako eh." Paalam ko sa kanya. "Okay, mi vida. Always remember na I love you so much." Sabi pa niya sa akin. "I love you, love." Humiga na ako dahil inaantok na ako. Ilang araw na akong ganito. Minsan late na ako sa pagpasok sa school dahil lagi akong late kung gumising kahit na hindi naman ako nagpupuyat. Pinipilit ko talagang labanan ang antok ko kapag nasa OJT ako. Kagaya ngayon parang bibigay na ang mga mata ko. "Okay lang ba, Miss Mendoza?" Tanong sa akin ng boss ko. "Opo, sorry po, bigla lang pong sumakit yung ulo ko." Sagot ko sa kanya. "Anak ka ba ni Caroline Sanchez?" Tanong niya sa akin. "Opo, pero matagal na pong namatay si mommy." Sagot ko sa kanya. Schoolmate ko siya noon. Actually, kakauwi ko lang galing sa Europe. Sa loob ng 22 years, ngayon lang ako bumalik dito. May sariling pamilya na po ngayon ng daddy ko. "Ah, kaya parang pamilyar sa akin ang mga mata mo. Mommy mo pala siya." Nakangiting sabi niya sa akin. "Opo, mommy ko po. How I wish nandito pa po siya." Sagot ko sa kanya. "Me too. Sige, umuwi ka na't magpahinga." Nakangiti pa rin sabi niya sa akin. "Mamaya na lang po. Tatapusin ko po muna ang trabaho ko." "Ngayon na, kesa lumalayan. Baka hindi ka pa makapasok sa Monday." Sabi pa niya sa akin. "Thank you po, sir." Umiti lang siya sa akin at mabait siya. Gusto ko sana itanong kung may anak siya pero nahiya akong makipagkwentuhan. Kapag siyang nauna nagtatanong sa akin, sumasagot ako sa kanya. Magaan din loob ko sa kanya kahit di ako nailang kausapin siya. Laking pasalamat ko dahil naging tahimik ang buhay ko sa loob ng isang linggo. Hindi rin ako ginugulo ni Dylan kaya't naisip ko baka pinagsabihan siya ng asawa ko. Ang alam ko sa company siya ng daddy niya pumapasok. Habang nasa biyahe, nakatanggap ako ng tawag mula sa sekretary ng butangan kong lalaki. Pinapauwi na ako sa bahay nila. Natatakot ako at ayokong pumunta pero talagang pinapasundo niya ako dito sa kondo. "Hindi po ako sasama sa inyo?" Saad ko sa kanya. "Sumama na po kayo. Kakausapin ka lamang niya. May isang salita ang boss ko." Saad niya sa akin. "Hindi ako magtatagal doon." Sabi ko sa kanya. "Okay, babalik ka rin namin mamaya dito." "Sige," pagpayag ko. Bumiyahe kami papunta sa mansyon nila. Ako na lang unang pumasok sa bahay nila. "Anong ginagawa mo dito?" Tanong sa akin ni Dylan at hinila niya ako papunta sa may mayabong na halaman. "Pinatawag ako ng daddy mo." Sagot ko sa kanya. "Hindi ka na dapat dito pumunta?" "Ayoko rin naman pero pinipilit nila ako." Sabi ko rin sa kanya. "Shit, ihahatid kita pabalik. Wait for me here." "Bakit? May problema ba?" Tanong ko sa kanya. "Kasi, sir, kailangan na pong umakyat ni Carolina." Saad ng sekretary ng ama nila. "Sasamahan ko siya." Saad ni Dylan. "Dito ka lang dahil siya lang ang nais na makausap ni chairman." "Okay lang ako, dito ka na lang." Sabi ko kay Dylan at sumama ako sa lalaki paakyat sa office ng ama ni Drew. Pagpasok ko ay nakaupo siya sa swivel chair niya. Inalis niya ang salamin niya sa mata at tumingin siya sa akin. Nakakatakot ang mga mata niya. Siya ang tao na hindi mo gugustuhin na makasama. "Sit down." Utos niya sa akin. "Bakit niyo po ako pinatawag dito?" Tanong ko sa kanya. "Alam mo naman sigurong ikakasal na si Archer at Lucille at dahil legal ang kasal ninyo, kailangan mong pirmahan ang annulment paper." Seryoso pang sagot niya sa akin. "Ayoko po, hindi ko po pipirmahan." Sagot ko sa kanya habang pinipigilan ko mga luha ko. "You need to sign it. Hindi ikaw ang nais ko sa anak ko. Wala siya magiging pakinabang sa'yo, wala kang silbi sa pamilya ko." Kalmadong boses niya pero alam kong pinipigilan lang niyang bulyawan ako. Nasaktan ako sa sinabi niya pero alam ko rin, totoo ang mga sinabi niya. Pero hindi pa rin ako papayag. Hanggat hindi si Drew ang humuhiling sa akin, hindi ako papayag. Kailangan ko siya makausap para malaman niyang nangyari sa akin. "Hindi ko po gagawin ang nais ninyo." Matatag na sagot ko sa kanya. "Huwag mo nang hintayin na pilitin pa kita." Sabi niya sa akin. "Mahal ko po ang anak ninyo." Pag-amin ko sa tunay kong damdamin. "Sa tingin mo ba mahal ka niya?" "Sagabal ka lang sa future ng anak ko. Hanggat hindi siyang humihiling sa akin, hindi ko pipirmahan yan." Matapang pang sabi ko sa kanya. "Gusto mo ba talaga na siya na magsabi sa'yo? Baka lalo kang masaktan. Kakayanin mo ba kapag siya? Pero I have an offer to you."
Sabi niya sa akin. Anong offer? Tanong ko sa kanya. Nalaman ko na sa De La Cruz ka nagtatrabaho. Kapag ginawa mong gusto mo, hahayaan kitang makasamang anak ko at bukas palad kitang tatanggapin sa pamilya ko. Anong sinasabi niyo? Kailangan kong listahan ng mga new products at shareholders, list niya. Saad pa niya sa akin. Habang nakatingin ako sa kanya, hindi ko mapigilang mainis. Hindi pa ba siya kontento sa meron siya at kailangan pa niyang kamkamin ang pag-aari ng iba? Anong klaseng tao ba siya? Bakit ganito siya kasama? I am giving you 2 weeks at kapag hindi mo ginawa, sisiguraduhin kong babagsak lahat na natirang meron ng pamilya mo at mawawala ng bisang kasal niyo ni Archer. Patunayan mo na karapat-dapat ka para sa anak ko. Kapag ginawa mo, hahayaan kitang pumasok sa pamilya ko. Makakaalis ka na. Tapos na ang usapang to. Pagtataboy na niya sa akin. Anong klaseng tao po ba kayo? Tao pa po ba kayo? Ang sama ninyo. Ang sama ninyo. Umiiyak pang sabi ko sa kanya. Lumabas ka na. Kalmado pang utos niya sa akin. Hindi ko gagawin ang nais mo. Hindi. Ihintayin ko si Drew at sasabihin ko sa kanya to. Sa tingin mo kapag sinabi mo, may magagawa siya? Baka siya pa mismo mag-utos sa'yo na pinapagawa ko. Natatawang saan niya. Naikuyom ko ang palad ko at mabilis lumabas ng bahay. Hindi ko pinansin ang binan kong babae pero hinarang ako ng anak niyang babae. Kung ako sa'yo, sundin mo na lang si daddy. Ibang magalit ang daddy ko kaya mag-ingat ka. Nakangising sabi niya sa akin. Ang sama ninyo. Habang naglalakad ako palabas ng subdivision nila, hinarang akong bigla ni Dylan. Ihahatid na kita. Saad niya sa akin. Lubayan niyo nga ako. Lubayan mo ako. Sigaw ko sa kanya. Carolina. Tawag niya sa pangalan ko. Go to hell. Kayo ng pamilya mo, pumunta na kayo sa impyerno. Sigaw ko sa kanya sa sobrang galit. Gusto mo bang lumayo? Tanong sa akin ni Dylan, dahil hindi niya ako tinatantanan. Nakakaintindi ka ba? Ang sabi ko, lubayan mo ko. Kaya ko ng sarili ko? Saad ko sa kanya. Anong sinabi sa'yo ni Daddy? Tanong niya sa akin. Wala. Wala siyang sinabi sa akin? Sagot ko sa kanya. Ihahatid na kita. Kahit ito lang hayaan mo ko? Saad niya sa akin. Iniyaan ko na lang siya dahil bigla din akong nahilo. Pagkapasok namin sa kotse niya, biglang bumigat ang talukap ng mata ko hanggang tuluyan na akong bumigay. Nagising ako sa isang hindi pamilyar na lugar. Kagad hinanap ng mata ko si Dylan. Nakahinga naman ako na maluwag na makita ko na nakatayo siya sa may pintuan. Gising ka na pala. Kanina pa kasi kita ginigising pero hindi ka magising. Kaya dinala muna kita dito sa unit ko. Saad pa niya sa akin. Salamat pero kailangan ko nang umalis. Sabi ko sa kanya at tumayo na ako. Kumain muna tayo. Aniya. Wag na. Sa kondo ko na lang. Sagot ko sa kanya. Mabilis ako lumabas at laking pasalamat ko dahil same building lang ang unit nila. Pagpasok sa loob ng unit namin, nagunahang bumagsak ang luha ko. Binalot ng kalungkutan ng puso ko. Kalungkutan dahil wala si Drew at dumagdag pang nangyari kanina. Ang tao at mundo parehong malupit. Paano bang maging masaya? Paano bang mabuhay na hindi kailangan masaktan? Tanong ko sa sarili ko habang umiiyak. Kinuha ko ang phone ko at sinilip ko to pero walang tawag, text o chat ako natanggap mula kay Drew. Ngayon lang nangyari na hindi siya tumawag sa akin. Kailangan ko ng karamay pero hindi ko alam kung sinong lalapitan ko, kung sinong kakausapin ko. Sinubukan kong tawagin si Drew pero rinig lang ng ring ang phone niya, kaya't after third attempt tumigil na ako. Umiyak ako ng umiyak dahil hindi ko kayang gawin ang iniutos nila sa akin. Mabait sa akin si Sir Primo. Wala akong dahilan gawan siya masama. Para na ba ang dapat kong gawin? Galit ako dahil palagi na lang nilang ginagamit laban sa akin ng pamilya ko. Ang pamilyang wala namang pake sa akin, pero sila ginagamit na kahinaan ko. Buong gabi ko ang binuhos ang sama ng loob ko. Sabado ngayon kaya tinayaan ko ang sarili kong matulog ng matulog dahil hindi ko talaga kayang bumangon. Tanghali na akong bumangon at mabilis akong tumakbo, papunta ng banyo dahil bigla na lang bumaliktad ang sikmura ko. Wala naman akong nilalabas kundi maasim lang. Lumabas ako at uminom ng gatas, pagkatapos nagluto ng pagkain. Wala akong ginawa ngayong araw kundi matulog dahil wala akong natatanggap na tawag mula sa asawa ko. Bukas bala ko magsimba dahil linggo at mamamasyal na rin ako. Araw ng Lunes ngayon at maaga pa akong gumising. Laking pasasalamat ko dahil hindi na ako nahihilo pero nasusuka lamang ako. Kinakabahan man pinilit ko pa rin pumasok sa De La Cruz Company. Naninibago ako sa pagiging tahimik ng boss ko. Ito ang unang beses na hindi niya ako kinakausap.
Oras ng uwian ko kaya't nagpaalam na ako sa kanya. Wala siya naging tugon kaya't lumabas na rin ako. Dumaan muna ako sa isang karinderya dahil gusto kong kumain ng paksiw. Kahit nangangasimang sikmura ako, natatakam pa rin ako sa maasim. Doon na ako kumain para less na sa mga hugasin. Pagod din ako kaya't sigurado na matutulog na lang ako mamaya. Pagkatapos kumain, umuwi na rin ako kaagad. Habang nasa hallway ako, biglang tumawag si Drew. Hindi ako nagbukas ng cam dahil nagtatampo ako sa kanya. Mi vida, please open your cam. Bakit ngayon ka lang tumawag? Naiiyak na tanong ko sa kanya. I'm sorry, super busy ko lang talaga. Alam ko hindi to excuse pero pagod ako sa dami ng work. Sabi niya sa akin. Sige na, magpahinga ka na. Mi vida, I'm sorry na. Huwag ka na magtampo, I love you. Saad pa niya sa akin. Nagtatampo ko sa iyo kasi pakiramdam ko. Nakalimutan mo na ako. Parang bata pang sabi ko sa kanya. Alam ko, kaya po, sorry. Kumain ka na ba? Kamusta ang araw mo? Sunod-sunod pang tanong niya sa akin. I'm okay. I'm totally fine. Sagot ko sa kanya at di ko kayang sabihin sa kanyang nangyari. That's a relief. Mi vida, I want to tell you something. Ano yon? Wala. It's just I want you to trust me. Magtiwala ka sana sa akin. May tiwala naman ako sa'yo. Huwag mo akong iiwan ha. Bumalik ka ha. Naiiyak pang sabi ko sa kanya. Yes, babalik ako. At sa'yo pa rin ako uuwi. Mahal na mahal kita, Carolina. Mahal na mahal din kita, Drew. Sabi ko sa kanya bago ko binaba ang tawag. Nakikita ko sa mga mata niya na pagod siya, kaya naman need ko siyang intindihin. Ayoko maging demanding sa oras niya. Ang mahalaga sa ngayon, tumawag siya sa akin. Hanggat narinig ko mula sa kanya na mahal niya ako, sa kanya ako maniniwala. At sobrang bilis nga naman lumipas ng mga araw. Palagi akong pagod at masama ang pakiramdam ko. Friday na naman ngayon at weekend na bukas. Sir, uuwi na po ako. Paalam ko kay Sir Primo. This is your last day. Biglang sabi niya na kinagulat ko. Bakit po? Parang naiiyak pang tanong ko sa kanya. Stop acting na hindi mo alam. Kilala na kita at alam kong may connection ka sa mga Evans. Aminin mo sa akin, spy ka ba nila? Ikaw ba ang pinadala nila dito? Galit na tanong niya sa akin. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. At kung hayaan niyo ako'y magpapakatotoo ko sa inyo? Umiiyak na sabi ko sa kanya. At ano ang totoo? Ang daddy ko. Ginawa niya akong pambayad utang kay Archer. Pinilit nilang ikasal ako sa kanya. Noong una hindi magandang trato niya sa akin pero ngayon nagmamahalan na kami. Pero ayaw sa akin ng mga magulang niya. Lalo na ngayon na walang asawa ko. Gusto ni Mr. Evans pirmahan ko ang annulment paper para maikasal ang asawa ko kay Lucille pero may alok siya sa akin. Umiiyak na sabi ko. Anong alok? Na kapag binigay ko sa kanyang listahan ng mga products at shareholders list, tatanggapin niya ako sa pamilya nila. Shit! Sinasabi ko na nga bang traidor ka? Sigaw niya sa akin. Mali po kayo. Hindi ko po kayang gawin ang iniuutos niya sa akin. Hindi ko po kayo kayang lokohin. Malupit sila sa akin kahit hindi ko kayang ibigay ang nais nila. Maniwala man po kayo o hindi pero ginagawa ko lang din ang trabaho ko dito na maayos dahil nais ko makapagtapos. Yun lang po at wala nang iba pa. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Nagulat ako dahil bigla na lang niya ako niyakap. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Ibibigay natin ang gusto nila. Tumahan ka na. Sabi niya sa akin. Hindi po kayo galit sa akin? Bakit ako magagalit sa'yo? Thank you dahil naging honest ka. Kapag may problema ka, huwag kang mahiyang lumapit sa akin, ha? Nakangiti pang sabi niya sa akin. Salamat po. Maraming salamat po. Niyakap ko siya pero kagad din akong bumitiw dahil nag-vibrate ang phone ko. Excuse me po. Sabi ko sabay open na message sa akin nang hindi ko kilalang tao. At bumungad ang di ko inaasahan. Carolina! Huling narinig ko dahil bigla na lang dumilim ang buong paligid. Unang bumungad sa akin na nag-aalala ng mukha ni Sir Primo. Naamoy kong nasa ospital ako ngayon. Kamusta? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Meron po. Ang puso ko. Sagot ko sa kanya at nagsimula na tumulo ang mga luha ko. Dahil bigla ko namang naalalang nakita ko kanina. Huwag ka nang umiyak. Magiging maayos ang lahat. Huwag ka magpapaka-stress lalo na ngayon na may buhay na sa loob mo. Pagpapatahan niya sa akin. Buhay? Sa loob ko? Tanong ko sa kanya dahil nagtataka ako sa sinabi niyang buhay. Oo, may buhay na sa loob mo. Buntis ka, Carolina? Sagot niya sa akin. Pero nabingi ako bigla at hindi ko alam ang dapat ko maging reaksyon. Hindi ko kasi inaasahan ito. Lalo na binigyan niya ako ng birth control shot.
Kaya talagang inaasahan ko na hindi magbubungang ginagawa namin. Buntis po ako? Nauutal pang tanong ko habang unti-unti bumuhos sa masagana kong luha. Hindi ka ba masaya? Tanong niya sa akin. Masaya po ako pero natatakot din po ako. Paano ko magiging ina sa anak ko? Paano ko siya papalakihin? Paano ko to sasabihin sa asawa ko? Natatakot po ako, sir. Ang sabi mo, nagmamahalan kayo ni Archer. Kaya alam ko na hindi niya hayang lumaki ang anak mong walang ama. May tiwala ka naman sa asawa mo, di ba? Pero bahalak din niya makipaghiwalay sa akin. May pirma ng annulment paper namin at ako na lang hinihintay nilang pumirma. Wala sa sariling sagot ko sa kanya. Ano? Kunot noong tanong niya. Nagpadala sila sa akin ng copy ng annulment paper at may pirma na ni Drew. Kaya't sobrang sakit sa akin na malaman na gusto niya na akong iwan at hiwalayan. Kaya't natatakot ako. Takot na paano ko palalaki ng baby ko. Carolina, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Huwag po kayo mag-alala. Kaya ko po ito. Pag-uusapan po namin ni Drew. Sorry po kung pinag-alala ko kayo. Saad ko sa kanya. Carolina, tawag pa niya sa akin. Okay lang po ako. Sagot ko pa sa kanya. Ayoko na may ibang madadamay sa problema ko, lalo na't kaaway niyang biyanan ko. Ayoko siyang masangkot sa ganitong mga bagay dahil alam ko, marami na rin siyang problema. Mabait siyang tao at nagpapasalamat na ako na marami na siyang naibigay sa akin at kabaitan. Ngayong buntis ako, kailangan ko mag-isip na mabuti. Kailangan kong alamin ang totoo, lalo na ang sinabi sa akin ng asawa ko na nagmagtiwala ako sa kanya. Panghahawakan ko ang pangako niyang iyon sa akin. Ngayon, buntis ako, kailangan ko mag-isip na mabuti. Kailangan ko na alamin ang totoo, lalo na ang sinabi sa akin ng asawa kong magtiwala ko sa kanya. Nasasaktan ako pero alam kong kapag nakausap ko siya, maliliwanagan ako. Nagpasalamat ako dahil inintindi ako ni Sir Primo. Di rin nagtagal sa ospital dahil umuwi rin ako kagad. Pagpasok ng unit, wala pa rin pinagkaiba. Puno pa rin ang lungkot at pangungulila. Kanina pa ako nakatitig sa phone ko pero hindi ko naman kayang tawagan sa Drew. Lalo pa na maalala kong sinabi niya sa akin na ayaw niyang magkaanak sa akin. Umaga na pero hindi pa rin ako dalawin ng antok. Nakaupo lang ako dito sa kama namin habang nakatula sa kawalan. Baby, sa tingin mo matatanggap ka kaya ng daddy mo? Kausap ko sa anak ko habang nakahawak ako sa tiyan ko. Iniisip ko pa lang na hindi niya tatanggapin ang anak namin para na akong sinasaksak. Hindi ko kaya marinig mula sa kanya na ayaw niya sa anak ko. Kaya naisip ko what if umalis na lang ako. Hindi ko na alam, gulong-gulo na ako ngayon. Maraming pumapasok ngayon sa isipan ko hanggang sa sinubukan kong tawagan si Drew pero hindi ko siya makontak. Halos 1 oras na akong tumatawag pero wala pa rin. Siguro nga tama sila. Baka nga nais na niya makipaghiwalay sa akin. Pero bakit niya sinabi na mahal niya ako? Bakit siya nagsabing babalik siya? Nababalik siya sa akin. Binuksan kong wallet ko para bilangin kung ilan na lang perang meron ako. Nanlumo ko dahil 500 na lang meron ko. Kaya hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera kung sakali mang aalis na ako. Ayoko naman kumuha ng pera sa vault niya. Miguel, pwede ba akong umiram ng pera? Alam ko na nakakahiya pero wala akong choice. Siya lang po pwede kong lapitan sa ngayon dahil wala akong ibang kakilala. Biglang nagring ang phone ko dahil tumawag si Miguel. May problema ba? Pambungad pang tanong niya sa akin. Kailangan ko lang kung okay lang. Babayaran kita pero hindi ko pa alam kung kailan. Saad ko sa kanya. Okay, magkita tayo? Thank you, Miguel. Thank you so much. Naiiyak na sabi ko sa kanya. Mabilis ako nag-impake. Ang mga importanteng gamit lang dinala ko. Bala kong lumayo, yung hindi niya ako mahahanap. Iniwan kong lahat ng gamit na binigay sa akin ni Drew maliban sa isang bagay, ang kwintas na ibinigay niya. Gusto ko tong itago bilang alaala mula sa kanya. Aalis ka ba? Dahil sa balita? Tanong sa akin ni Miguel. Anong balita? Hindi mo alam? Kinasal na si Archer at Lucille sa Japan. Sagot niya sa akin. Parang gumuhong mundo ko sa narinig ko mula sa kanya. Kailan? Nauutal pang tanong ko sa kanya. Aalis ka ba? Kailan pa? Kanina lang, sagot niya sa akin. Kaya pala hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Kasi kasama na niya ang kabit niya. Naiyak na sabi ko at biglang nanghina ang mga tuhod ko at mabuti na lamang nasa loko ni Miguel. Kabit? Nagtatakang tanong niya sa akin. Ako ang legal wife niya. Umiiyak pang pag-amin ko kay Miguel. What the shit? Gago pala siya eh. So all this time asawa mo siya? Tanong niya sa akin at tumango ako bilang sagot ko sa kanya.
Gusto ko magtiwala sa kanya pero hindi ko kaya ngayon, lalo na nagsinungaling siya. Umasa pa naman ako na totoong hindi ko kaya ngayon. Na totoong mahal niya ako. Siguro nga ginawa lang niya to para saktan ako at pahirapan. Saan ka pupunta? Malungkot pang tanong sa akin ni Miguel. Sa lugar ko saan wala siya. Malungkot na sagot ko sa kanya. Ihahatid kita? Malumanay pang sabi niya sa akin. Wag na, kaya ko na Miguel. Sagot ko sa kanya habang pinupunasan ko ang mga luha ko. Mag-iingat ka. Kapag may problema, tumawag ka lang sa akin. Alam mo naman na kailangan mo ito, kaya hindi kita pipigilan. Saad niya sa akin. Salamat Miguel. Saad ko sa kanya at niyakap ko siya. Sumakay ako sa jeep papunta sa terminal ng bus. Pagkababa ko isa-isa kong tinignan ng mga bus at kung saan babiyahe ang mga to. At na makapili ako ay mabilis akong bumili ng ticket. Ayoko umalis pero kapag nanatili pa ako dito, mas lalo ko lang sasaktan ang sarili ko. Lalayo ako at mabubuhay kami ng anak ko na masaya, malayo sa mga taong nanakit sa amin. Hindi ko hayaang maranasan niya kung gaano kalupit ang pamilya na meron ako at ang daddy niya. Gusto kong mabuhay siyang masaya at puno ng pagmamahal nang galing sa akin. Paalam na, Drew. Saad ko habang paalis na ng bus at di rin nakaligtas ang pagpatak ng luha ko. Third person's POV. Anong balita? Tanong ni Mr. Evans sa kanyang sekretary. Umalis na po siya sa condo ni Archer. Saan siya nagpunta? Hindi ko po alam, sir. Mas mabuting umalis na siya dahil wala naman siyang silbi. Sisirain lang niya mga plano ko. Nasa na magaling kong anak. Ang sabi po ni Lucille, nagmamadali daw pong umalis sa reception. Ang walang hiya. Malilintikan siya sa akin. Tawagan mo siya at papuntahin mo dito. Sigaw niya sa kanyang sekretary. Masaya na sana matanda dahil sa wakas wala nang sagabal sa mga plano niya. Pero ang problema ngayon ay ang anak niya. Samantala nagmamadaling umuwi si Drew. Pagdating niya halos nanlumo siya dahil wala ng asawa niya sa kondo. Shit! Where are you, Carolina? Sigaw niya sa frustration. Mabilis niyang tinawagan ng phone ni Carolina pero nakita niya ito nakapatong sa side table nila. Mabilis niya yon kinuha at sinilip ang mga nakapatong sa side table. Ang mga messages wala na siyang nakita. Sa tingin mo ba makakatakas ka sa akin? Hindi ako papayag. Hindi! Sigaw ni Drew. Napatingin siya sa nakatuping papel kaya't mabilis itong kinuha at binuksan niya ito. Isang sulat pala galing sa kanyang asawa. Archer Drew POV. Sasagutin ko ang lahat ng mga tanong ninyo sa nakaraan. I love you all. Hindi ko alam ang nararamdaman ko sa buong buhay ko. Ngayon lang ako kinabahan ng ganito. Bigla ako nagdalawang isip na buksan ang sulat na iniwan niya. Pero sa huli binuksan ko pa rin to dahil nais kong malaman na iniwan niya. Ang nakasaad dito, Drew, mahal mo ba ako? Minahal mo man lang ba ako? Kasi ako minahal kita pero bakit? Bakit mo gusto makipaghiwalay sa akin? Akala ko ba mahal mo ko? Akala ko ba babalikan mo ko? Sunod-sunod na tanong na nabasa ko. Mahal kita pero hindi ko kaya malakit na ibang tao para lang magustuhan ako ng pamilya mo. Hindi ko kaya. Hindi talaga. Sorry pero hindi ko na kaya manatili sa tabi mo. Sinubukan ko naman pero wala. Ikaw rin ang nagbibigay sa akin ng dahilan para bumitaw ako. Alam ko na kahit anong gawin ko hindi ako kayang tanggapin ng pamilya mo. Pasensya ka na kung hindi ko mababayaran ng 20 million mo. Don't worry kasi hindi ako magugulo sa'yo. Kaya't sana hayaan mo na lang din ako. Hindi ko na ninais makita ka pero kung sakali man sana balang araw, mabayaran kita sa lahat ng utang ng pamilya ko sa'yo. Ang makasama ka sa islang isa sa pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Doon din kita natutunan na mahalin at hindi ko yun pinagsisihan dahil ikaw ang una kong pag-ibig. Sa'yo ko naramdaman na pwede pala ako maging masaya, na may nagmamahal din pala sa akin kaya thank you. Dahil sa maikling panahon piniramdam mo sa akin na kamahal-mahal ako, na hindi lang ako pambayad utang. Pinagdarasal ko na maging masaya ka palagi. Pipilitin ko ring mabuhay ng masaya at sana kapag nagtagpo tayo o nagkitang kita ulit, hindi ka na nakasimangot. Sana makita ko ang tunay mong ngiti. Ngiting isang lalaking masaya. Mahal kita. Drew, at paalam. Love? Carolina. Pinunasan ko ang luha ko. Gusto kong saktan ang sarili ko. Alam ko na kasalanan ko at aminado ako sa kasalanang nagawa ko. Kaya naman tatanggapin ko ang lahat ng galit niya. Pero hindi ko na yun kayang mawawala siya sa buhay ko. Hindi ko kayang iwan lang niya ako ng ganito. Hindi na to tungkol sa pera. Mahal ko ang asawa ko. Mahal ko si Carolina at hahanapin ko siya. Mabilis kong kinuha ang laptop ko at
Sinubukan na i-locate siya. Hindi mo ako matatakasan, mi vida. Noon pa man akin ka na at hindi ko hahayang mawala ka pa sa buhay ko. Magsasama tayo at magiging masaya. May mga kailangan lang akong gawin. Diyan ka na muna sa ngayon dahil pupuntahan kita. Saad ko sa sarili ko habang nakatingin sa laptop ko. Nagpupuyos ako sa galit dahil alam kong may kinlaman si daddy dito. Kaya nagmaneho ko pa uwi sa bahay namin. Kahit na gabi wala akong pakialam dahil hindi ko na kaya na maghintay pa ng bukas. Where's dad? Talong ko kay Dylan. Sa office niya. Pinuntahan mo na ba si Carolina? Kamusta siya? Sunod-sunod pang tanong niya sa akin kaya naman biglang uminit ang ulo ko sa kanya. May alam ka ba sa ginawa niya kay Carolina? May alam ka ba kung bakit umalis ang asawa ko? Gigil pang tanong ko sa kanya. Umalis siya? Para nagtataka pang tanong niya sa akin. Hindi mo alam. Di ba may gusto ka sa asawa ko? Akala mo ba hindi ko alam na may gusto ka sa asawa ko at gusto mo siyang tulungan na layon ako, hindi ba? Kinuwelyuhan ko siya sa galit ko. Kuya? Tawag pa niya sa akin. Huwag mo akong tawagin na kuya dahil wala akong kapatid na katulad mo. Balak mo pang agawin ng asawa ko. Shit you. Pabalya ko siyang binitawan at mabilis akong pumasok sa office ni daddy. Anong ginagawa mo sa asawa ko? Galit na sigaw ko pa sa daddy ko pagkapasok ko pa lamang sa pinto ng office niya. Do not raise your voice inside my house. Kalmado pang sabi niya sa akin. Ginawa ko ng gusto mo, di ba? Bakit mo pinakakialaman ng asawa ko? Galit na sigaw ko sa kanya dahil hindi ko kaya na pigilan ang sarili ko. Sa tingin mo ba hindi malalaman ni Lucille na peke ang kasal ninyo? Sigaw niya sa akin. Kaya kong solusyonan ang problema ko at hindi ko na kailangan ng tulong mo. Ngayon, sabihin mo sa akin. Anong ginagawa mo? Bakit umalis ang asawa ko? Galit na tanong ko sa kanya. Bakit ako ang tinatanong mo? Bakit di mo tanongin ang sarili mo? Sa tingin mo ba mahal ka ng babaeng yon? Natatawang tanong niya at may kinuha siya sa drawer niya. May larawan ni Carolina sa kasama si Miguel at may larawan na may magkayakap sila. Kaya sa sobrang galit ko at sinuntok ko na ang table ni daddy. Nag-crack ang salamin ng table niya. Shit! Sigaw ko. Ngayon sabihin mo sa akin, worth it ba siya sa 20 million na sinayang mo sa kanya? Natatawa niyang tanong sa akin. Hindi mo pera ang nawala, kahit stop acting like you care. Sarili mo lang naman ang mahalaga sa'yo eh. Saad ko pa sa kanya. Sinabi ba ng asawa mo na sa De La Cruz siya nagte-training? Tanong pa niya sa akin. Wala akong pakialam. Ikaw lang naman ang kalaban ni Mr. De La Cruz, kaya wag mo na akong dinadamay. Galit na sabi ko sa kanya. Wala akong utang na loob. Sa lahat ng ginawa ko para sa'yo, ito lang ang gaganti mo sa akin? Magsama kayong dalawa na asawa mo na wala ring kwenta? Sigaw niya sa akin. Oo, magsasama talaga kami. Subukan mo siyang pakialaman dahil papabagsakin kita. Puro ng tapang nasabi ko sa kanya bago ko lumabas sa opisina niya. Habang pababa ako ng hagdanan na kasalubong ko si Mommy. Anak, bakit mo naman iniwan si Lucille sa Japan? Tanong niya sa akin. Stop calling me anak dahil hindi kita ina. Sabi ko sa kanya, bastos ka. Bihisan man kita, lalabas pa rin ang tunay mong kulay. Sabi niya sa akin. Tumigil ako at lumingon ako sa kanya. Pagbabayaran mong lahat ng ginawa mo sa asawa ko. Sa tingin mo ba hindi ko malalaman ang mga pang-aapi na ginawa mo sa kanya? Ibabalik ko sa iyo lahat ng pasakit na ginawa mo sa kanya. Sabi ko bago tuloy ang design ng bahay namin. Tinuring ko siyang tunay na ina pero hindi ko akalain na mas malupit pa siya sa akin. Nireview ko lahat ng CCTV sa bahay at nakita ko kung paano niyang saktan at alipinin ng asawa ko. At hindi ko to kayang palampasin. Sa ngayon pupuntahan ko muna si Miguel. Sa mismong bahay nila ako pumunta. Isa sa mga shareholders ng company ko ang daddy niya. Anong ginagawa mo dito, Mr. Evans? Tanong niya sa akin. Nasaan ang anak mo? Tanong ko sa kanya. Nasa ilabas mo siya ngayon din? Mabilis naman niyang pinatawag si Miguel. Anong relasyon mo kay Carolina? Wala kaming relasyon, sagot niya sa akin. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko sa kanya, tinapon sa mukha ang mga larawan nila. Nagkita lang kami dahil umutang siya sa akin. Hindi ko alam kung nasan siya. Ang alam ko nasaktan siya dahil nalaman niyang kinasal ka na kay Lucille. Sagot niya kaya binitawan ko na siya. Di na ako nagsalita at tumalikod na ako. Mahal na mahal ka niya, kaya mas pinili niyang umalis para maging masaya
Shut up! Sigaw ko sa kanya at tuluyan na akong umalis. Madaling araw na pero hindi pa rin ako makatulog dahil may nagtutulak na sa akin na puntahan siya. Napuntahan ko ng asawa ko pero pinipigilan ko ang sarili ko dahil alam kong mas makabubuti sa kanya na wala ako sa tabi niya. Napasabunot ako sa buhok ko dahil sa sobrang frustration ko. Kesa mabaliw ako kakaisip, bumangon na ako para umalis. Para puntahan ko siya. Susuyuin ko na lang siguro. O daanin ko na lang ulit sa dahas. Shit, ang hirap naman ito. Sa inis, naihampas ko ang manibela ng kotse ko.